So, for liquidation tayo ha. So, for liquidation, click nyo lang yung DV number. Kung wala dito yung DV number na gusto nyo i-liquidate, click nyo lang yung add new. Tapos dito, mag-a-appear siya. Mag-a-appear lang dito yung mga DV na hindi pa na liquidate. Like ito, 1, 2, 2, 4. Tapos, balik kayo ulit dito. Ayun na yung 1, 2, 2, 4. Pag click nyo yung 1, 2, 2, 4, ito, mag-yellow na siya. So, pwede na kayong mamili kung ano bang fund source na meron sa DV na ito na gusto nyong i-liquidate. Tapos, lagay lang liquidation date, tapos drop down. So, dito na lang tayo sa isa kasi ito may laman na to eh. DV number 1344. So, select nyo yung fund source. MOLM. Tapos, lagyan nyo ng liquidation date. Tapos, yung purpose. Itong purpose na ito, mag-a-appear ito dito sa liquidation report. Okay? And then, katapos nyo lagyan ng purpose, ang first na gagawin nyo is ilagay nyo yung tanggalin na lang muna natin to. Tanggalin natin yung iba. Ito. Basta first liquidation, ang ilalagay natin, una is yung cash advance. And then sumunod yung kung alin na yung mga DV na gusto nyo i-liquidate. Ginawa natin ng DV kanina. So, itong transaction date, tsaka itong invoice receipt number, ito yung nandun sa DV kanina. Yung sa pag-encode natin ng transaction, di ba may OR date doon, tsaka OR number. Bago kayo mag-liquidate dito, ilagay nyo muna yung invoice number at saka invoice date doon sa may dito kanina sa may payments. Yan. Diyan nyo siya ilagay. I-update para pag mag-liquidate kayo, automatic na ilalagay niya na siya dito. Tapos, pwede na kayo print ng CBR nyo. Naka-automatic na yan siya dyan. Tapos, kung after 1 month or 1 week gusto niyo ulit mag-liquidate para sa DV number na to with this fund source, click nyo ito. New. Okay? Tapos, lagay kayo ulit ng liquidation date. So, makikita nyo, itong una natin, ang CDR natin, ang balance natin is 177,000. Tapos, sa second liquidation, makikita nyo, dito na yung balance nyo, forwarded balance nyo. Tapos, sa second liquidation nyo pala, hanggang sa third, hanggang sa last liquidation, huwag na kayong maglalagay ng cash advance. Kasi nga, nandito na siya sa una. Ito kasi, tapos, 177. So, yung CDR niya, ang balance mo na lang is 102. So, meaning, pagdating mo ng third liquidation mo, ang balance mo is 102,000 na lang. Yan na lang yung li-liquidate mo. Tapos, punta tayo CBR. So, may tatlo tayong liquidation, di ba? Pwede na dalawa lang kung itong dalawa lang ang gusto mong i-liquidate. Pero kung gusto mo lang i-liquidate, lahat nung ginawaan mo ng CDR, pipiliin mo dito. Makita mo naman yung DB number at yung liquidation date eh. Tanggalin mo natin itong isa. Yan. Tapos pag print mo nito, makikita mo lahat ng green, yan yung gusto mong i-liquidate. Okay?
Tapos, kunyari, sa second, after 1 month, gusto mo mag-liquidate ulit, another date, another, ay, 6-1. Yung natitira na CDR mo, click mo lang yan dyan, tapos print mo ulit. So, mapapansin nyo, may panibagong kulay. Itong kulay na ito, meaning, na-liquidate na ito previously. Okay, so itong last pala na ito, wala pala tayong nilagay. Click tayo. Tanggalin natin muna ito, tapos ito. Okay. First liquidation mo ito. So, yan lang yung liliquidate mo. Tapos, pagkasunod na CBR, second CBR mo, itong una, so print mo. Ayan, yung tatlo kanina, nag-iba na yung color kasi na-liquidate na siya previously. Tapos, ito na yung bago. Na yun lang yung currently na ipapaliquidate mo. So, lahat ng transaction na ginawa mo sa DB, nandito lahat. With color coding na siya. So, yung RCI mo, pwedeng monthly or ano bang gusto nyo. So, nandyan lahat siya. May CDR na kayo. Tapos, you have your tax. You have your ROD. You have your summary. And liquidation reports. So, lahat ng reports na kailangan nyo or kailangan nyo for ROD, nandito na din. So, all-in-one na siya. Tapos, kung gusto nyo mag-liquidate sa ibang DB, click nyo lang ulit to. Punta kayo sa ibang DB. So, wala tayong drop down dito kasi wala pang tayong na-record na transaction para sa DB na to with using the sponsors.